Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, itong pagtatalak na naman ni Attorney Rowena Guanzon, mga kabida, no? And this time, yung kanya hong subject dito, ito hong si Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kasi hindi nagustuhan ni Attorney Guanzon po, mga kabida, no? Ito hong ginawa po ni Senator Bato. Ano po kayang ginawa ni Senator Bato kung bakit nagalit ito hong si Attorney Guanzon? Mantakin nyo mga kabida, no? Nagpaikot ito hong si Senator Bato de la Rosa na isang resolution na ang sabi daw doon is para ipabasura ito hong impeachment case laban ho kay Vice President Sara Duterte. Which is, medyo hindi ho nagustuhan yun ni Attorney Guanzon. Kasi ang sabi po ni Attorney Guanzon, parang wrong timing ata ito kung si Senator Bato Okay? Para bang gustong ipalabas po ni Senator Bato na natatakot po itong si Vice President Sara Duterte. Which is, in that case, hindi naman daw totoo. Okay? Katanayan nga sabi po ni Attorney Guanzon gusto nga ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, na ituloy po itong impeachment Kasi gusto ho niya ng bloodbath here comes, meron pong ganito pong resolution, Diba? Okay, pakinggan muna natin, mga kabida, ito hong pagtatalak po, ni Attorney Rowena Guanzon. Actually, sa kanya hong Facebook account po ito, mga kabida, pero pinick up lang po, mga kabida, ng ang bagong balita ngayon, Ito, pakinggan po natin. You're making it look like she's afraid of this impeachment trial. She's not afraid. Kinwestiyon ni Attorney Rowena Guanzon ang anyay wrong timing ni Senador Bato de la Rosa sa plano nitong ipabasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Senator Bato, laging nagkukusa-kusa ito Lagi itong wrong timing Ginawa niya na ito noon Ito na naman siya, kusa-kusa na naman siya. Gawa-gawa siya resolution, huwag na daw ituloy ang impeachment. May pagkagalitan ka ni VP Sara niyan, Sen Bato You're making it look like she's afraid of this impeachment trial. She's not afraid. Di ba sinabi nga niya, bring it on, bloodbath na kung bloodbath. Kusa-kusa, gawa na resolusyon. Ano naman epekto ng resolusyon? May rules nga ang Senate, 2/3 to convict. May 8 lang na senador na hindi pumayag sa impeachment. Panalo na si VP Sara o bilangin nyo na. Sinabi ba ni VP Sara na takot siya dyan? Huwag nyo ituloy. Ngayon pa, na 5 sa kandidato ng oposisyon Duterte ay nanalo. Kasama na dyan si Sen Camille Villar, Sen Marcoleta, Senator Amy Marcos, maliban kay Sen Bongo at kay Sen Bato. Ayun! Grabe talaga ito hong si Attorney Guanzon, hindi pinalagpas, mga kabida, Ito hong si Senator Bato, mga kabida. Tama naman po, May point naman po ito hong si Attorney Guanzon po, mga kabida, hindi naman po kailangan talaga na i-outright dismiss yung kaso na yon, Kasi unang-una gusto po ni Vice President Sara Duterte na matuloy po yan para ipakita sa buong mundo na yung mga akusasyon laban po sa kanya ay basura, mga kabida, baseless. At yun naman po yung sinabi ng kanyang legal team, na lahat ng mga paratang na itinapon po ng kanyang mga detractors, kay VP Sara, lahat po ay baseless, mga kabida. Kaya gusto po ni VP na ituloy po ito. Okay? Magkakaroon po ng trial para gusto ho niya ng madugong trial, mga kabida, Pero here comes, meron pong Bato de la Rosa na gumawa po ng resolution. Nagpaikot daw sa mga senador para suportahan po ito na ibasura na lang ito hong trial na ito, mga kabida. Which is, ang tingin po ni Attorney Guanzon, disadvantage po ito kay VP Sara, mga kabida, kasi hindi masasagot ni Sara yung mga aligasyon. So mananatili sa isipan po ng taong bayan na baka po ginawa talaga ni VP Sara yung mga akusasyon laban po sa kanya, May posibilidad. Kasi walang sagot Hindi minsan hindi natin narinig si VP Sara, mga kabida, na sumagot piece by piece, one by one dito sa mga allegations na ito. Kasi intindihan po natin na posible rason po ni VP Sara dyan is gusto niya na doon po sa right forum talaga niya sagutin yan. Unang-una sa COA, Commission on Audit. Although meron na po siyang isinabit na mga
dokumento po doon, ano, mga kabida. In fact, meron ngang inilabas na unqualified opinion eh. Okay? Ito hong COA eh, na nagsasabi ho na wala naman pong nakita silang anong tawag po dito? Irregularities, ano? Doon po sa proseso po mga kabida, no? Pero hindi po ito pinakinggan po ng Committee on Public Accountability and Good Governance mga kabida dyan po sa House. Okay? Kaya siguro naisipan po ni VP Sara at ng kanyang mga abogado, sige, sa Senado na lang po tayo, sa impeachment trial na lang po tayo, ano, magkita. Kaya gusto po niya ito, ano, mga kabida. Although, sa kabilang banda naman, meron pong ginawa itong legal team po ni VP Sara, nagsampa po sila ng petition sa Korte Suprema. Hindi po ibig sabihin na gusto po nilang ipatigil itong impeachment trial. Ang ginawa lang kasi ni VP Sara, in-exercise lang po niya yung kanyang karapatan na questionin yung proseso ho ng impeachment complaint, ano? Yung pang-apat na complaint, mga kabida, no? Yun yung may depekto ayon po sa paningin, ano? Pananaw po ng mga abogado ho ni VP Sara. Kaya nga dumulog po sila sa Korte Suprema. Pero hindi ho ibig sabihin na ayaw po nila ng impeachment. Okay? Gusto po nila ng impeachment kasi yun lang yung venue na pwede hong sagutin ni Sara yon, mga kabida. Okay? Baka hindi lang po talaga naintindihan ito, ano, ni Senator Bato at ilang mga senador po, mga kabida, dito sa nagsusulong na ibasura na lang po ito. Okay? Pero mas maganda kung itutuloy po ito. Huwag ho nating harangan ito by mere technicalities po, ano. Kasi unang-una, hindi naman po dapat matakot po si Senator Bato ho dito, ano. Kasi alam naman po ni Senator Bato, siya nga nagsabi po dito, ano, na kay Sara yung numbers po ng mga senador, ano. Okay? Yung numbers na pwede hong mag-acquit po kay VP Sara sa impeachment trial, mga kabida. Okay? Mahigit 9 senators na ata, ano, yung kanyang mga kaalyado at nagpakita ko ng suporta, ano, kay VP Sara dito, mga kabida. So, anong ikakatakot po dito ni Senator Bato? Okay? Ang impression lang kasi, mga kabida, ng tao ko dito, pag hindi po ito matuloy, natatakot itong si VP Sara. Kaya gusto po niyang ibasura po ito, no? Ipa-dismiss po ito. Yun yung impression talaga, no? Number one impression po ng taong bayan. Kaya nga, para mawala po itong impression na ito, okay, tuloy po tayo. Okay? Bring it on. Parang ganun eh. Okay? Ilabas ang ebidensya ninyo, ebidensya po ng mga prosecutors, and then ilabas din ng defense, mga kabida, yung kanila pong ebidensya, no? To rebut the evidence of the prosecution. Okay? Ang tanging hadlang lang po dito, mga kabida, kung ito po ay hindi ho matuloy, dahil ho sa panahon, sa time constraint, ano? At saka, kung mare-resolve itong question, kung pwede ba itong crossover doon po sa 20th Congress, ano? Yun yung dapat abangan ho natin, ano? Baka po may magpetisyon diyan sa Korte Suprema sakali hong tuldukan po ito ng Senado, mga kabida, no? Na hindi itutuloy itong impeachment because hindi ho pwedeng mag-crossover ang impeachment trial from 19th Congress to the 20th Congress, ano? So, ang crucial dito, gaya ng sinabi ko po sa aking previous vlog, ngayong araw at bukas. Kasi bukas po yung last day po ng kanilang session, ano? So, bukas din yung araw na itinakda po ni Senator Chis Escudero, mga kabida, na ipresenta po ng prosecution yung articles of impeachment, ano? Okay, dyan po sa Senado. At bukas po, nakatakdang mag-convene itong Senate bilang impeachment court. At doon po natin malalaman, mga kabida, kung anong magiging desisyon po ng mga senator judges. Kung itutuloy ba itong impeachment, okay? Dahil ho yun yung kanilang trabaho, mandato, na ayon sa saligang batas, ano? O
ibasura po nila ito dahil ho sa kakulangan po ng sapat na panahon. Okay? So, malalaman po natin yan bukas, mga kabida, no? So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.